And from the different is explain yung different processes under certain category. So at the end of the program, at least we can enumerate some, or we can enumerate the common metal forming processes sa bawat category na ating pag-aaralan. Okay? So out of that objective, of course, meron tayong outline. So definition of metal forming, what are those metal forming categories? So actually we have the compressive forming, the tensile forming, and the combination of tensile and compressive forming. And of course, meron tayong bending at saka shearing. So those are the categories. And then out of that categories, we have these common metal forming processes. So forging, extrusion, and rolling, stretching, forming, and expanding, which is normally, ang alam natin is bulging process, no? And we have the wire drawing, the tube drawing, at saka the deep drawing, and we have these bending processes like V-bending, U-bending, roll bending, the roller straightening, and the pipe bending. Okay, and for the shearing categories, we have the shear forming, embossing, at saka yung twist forming. Game na! Okay? What is metal forming? Ano ba sa pagkaintindi nyo yung metal forming? Ipo-form yung metal? Into what? Ano ba yung pagkaintindi natin ng metal forming? Sige nga, can I hear siguro mga 2 answers for this question? Pwede sa chat box, pwede rin i-unmute. Meron namang nagmamonitor sa atin ng kanin. Hi, Sir Ray. Yes, sino to? Si Albert Ibio, sir. Hi, Sir Albert. Yeah, nice to hear from you, sir. Kamusta na po? Ito, sir. Gwapong-gwapo po pa rin. Ayos. Hi, Sir Albert. Yes, sir. Albert, marami ka rin kuhan. Fans dito. Sir Albert. Yes, Instructor niya, sir. Sige, sir. Ano, magpapa-shoutout. Magsa-shoutout ka ba lang o ano? Sasagutin mo yung sagot natin. Oo, sagutin ko na, sir, para ano. Sige, sir. Kamusta po sa inyo? Kamusta po? Sige. Yes, sir. Okay lang, sir. Ayun, sir, yung metal forming, sir, ang pagkaintindi ko, ito is a primary manufacturing process that includes drawing, forging, rolling, and bending. Okay. So, dito sa metal forming, nandoon yung ultrasonic, yung NDT, pumapasok yung NDT para makuha yung strength ng ating bakal. So, kailangan natin i-form, let's say, gawin natin na U-form or any forming of metal, So, yun po yung aking pagkaintindi, sir. Galing naman, sir. May extra pa. May kasama pang inspection. Okay. Thank you very much, sir. Happy to hear from you, sir. Kita-kits ulit pag wala ng pan. Yes, sir. Thank you po. Yes, sir. Okay. Salamat, sir. Meron ako ditong definition ng metal forming. So sabi dito, metal forming is the direct alteration of form. Anong ibig sabihin ng direct alteration? Basta yung materials natin or yung produkto natin, diretsahan nating binago. Basta may pagbabago, ang tawag daw nila doon is metal forming. So, hindi lang sa pagbabago ng forma, pwede rin kahit yung surface niya nagbago.
And even yung kaloob-looban ng ating materials or produkto, and that is yung material property ng ating pinoform, ang ibig sabihin daw nun is metal forming na. So metal forming is the direct alteration of form, surface, and material properties of an item while preserving the mass and cohesion. So ito yung pinaka-eksaktong definition ng metal forming. Meaning, magbago man yung forma, yung itsura ng surface, at saka even yung property niya, no? Pero hindi tayo dapat magdagdag, no? Or wala tayong idadagdag, no? So ipipreserve natin yung mass at saka yung original cohesion niya, meaning wala pang welding. Okay? Wala pang brazing. At wala pa yung additional mga tinatawag natin sa surface engineering na dadagdagan like pipintahan, lalagyan ng metal cladding, etc. So ito yung isa sa nakita ko na very specific na metal forming na hindi pa kasama yung iba pang proseso. Kasi nga, di ba module natin to sa metal fabrication? Okay? Kasi pag nag-clad ka, pag nag-clad ka ng an additional material or different material, no? So metal cladding yun. Pwedeng mabago na kagad yung forma niya. Pero hindi siya kinoconsider na original metal forming. Additional process na yung metal cladding. Okay? So klaro ha, pinoform natin yung metal na direkta nating binabago yung hugis niya, yung kanyang surface, at even yung kanyang material, property, no? Na pinipreserve pa rin kung ano yung mass ng ating item, kung ano yung cohesion niya. Let's say, casting, nag-solidify siya, no? Wala na tayong idadagdag doon sa ating materials. And that's the, sabi nila, true meaning of metal forming. Kasi kung merong cohesion at hindi natin na-preserve yung mass, there is a great possibility na bukod sa metal forming, meron na tayong nadagdag na other or different metal fabrication process or processes. Okay? Klaro ba yung definition na yan? O meron pa tayong tanong? Kasi sa question and answer, baka may miss natin to eh. So, ito pa naman yung number one nating objective. No? So again, the true meaning or the true definition of metal forming is altering the form, the surface, and even the property of the item or the material without changing the mass and the cohesion property ng ating material. May nagsasalita po. Sino po ba yun? Reaction po ba yun? Napindot lang po, Boss Ray. Napindot. Nagpapapansin lang yan. Ano? Okay. We have here additional information about metal forming. Sabi nila, metal forming also involves the reshaping of metals while still in the solid state. Okay? Like yung tinatawag nating bending. Pag makapal yung ating ibebed, ano normally yung ginagawa natin sa fabrication? Sir, bali Masyadong malaki nag-heating ibebed. tayo, sir. Bali nag-heating tayo para makapag-bend tayo, sir. So, metal forming pa rin ba yun? Iniinit na natin siya. Hindi na po.
Parang yes sir ang sagot. Kasi nasa solid Sir, kasi state may- naman siya eh. Pinalambot lang natin. Yes sir, pinalambot lang po ng So ating yung materials. definition natin ng metal forming kanina, no? Preserving the mass at saka cohesion. In preserving the cohesion of the material, kailangan i-maintain natin ang ating item into solid state. Okay? So yung ating material na binend na makapal at tinreheat natin is actually nire-retain natin na nasa solid state siya. Ang pinababago lang natin sa kanya is yung property niya. From hard, ginawa lang natin siyang soft. Lumambot lang siya. No? Para mas maintindihan natin kung magkadikit-dikit yung mga atoms natin na original nating item, pag pinainitan kasi natin yan, maghihiwalay yung mga atoms natin. So, ang tendency, so para maintindihan in layman's term, ang tendency niyan, hiwalay-hiwalayan, mas hihina siya or mas lalambot siya. So kaya madali natin siyang i-bend. So yung tinatawag nating heating is not actually doing or melting the material, no? So we still remain solid dun sa ating item. Pinalambot lang natin siya. O, Clarex na yan. Klaro? So okay. Yung tinatawag na further explanation ng tinatawag na maintaining the solid state, no? Actually, solid state siya. So, ang ating intention is to take advantage of the plasticity of certain material. So, ibig sabihin ng plasticity, makikita natin yan pag we conduct tensile testing, no? So, hinihila natin yung pyesa na ganon. So yung plasticity ng material natin is actually lumagpas na siya sa elastic limit niya. Okay? Para magkaroon ka ng direct alteration ng shape or ng form, kailangan lumagpas siya doon sa tinatawag na elastic limit ng material. Anong ibig sabihin ng elastic limit? So parang meron kang lastiko, di ba? Pag hinila natin at nirelease natin yung persa na panghila natin, dapat bumalik siya dun sa original niyang itsura. Okay? Ang metal forming, hindi po. Kasi gusto nga natin baguhin yung forma niya, no? Or yung shape niya. Kailangan palagpasin natin siya doon sa tinatawag na elastic limit niya. So ano yun? Pag hinila natin siya, let's say yung bakal na. Kasi medyo mahirap gawin yan sa ating, hindi natin mabivisualize pagka lastiko yung in-example natin. Ano? So let's say meron tayong metal wire na, bakal na wire. Pag hinila natin siya, at nasa elastic limit pa siya, pag nirelease natin yung ating load, no? Babalik pa rin siya sa dati niyang itsura. Pero pag pinalagpas na natin siya sa elastic limit, pag hinila natin siya at nirelease natin yung persa, hindi na siya babalik doon sa original niyang haba, doon sa original niyang diameter. Anong ibig sabihin? Nagbago yung kanyang shape, nagbago yung kanyang forma, nagbago yung kanyang dimension. Yun ang metal forming. At least umabot ka doon sa plasticity range ng ating material. So the forming process makes it possible to move solid piece of metal, so solid pa rin siya, from its current shape into our desired form or shape or dimension. Okay? So yan yung mas detalyadong definition ng ating metal forming. O may tanong ba dyan? Medyo nagiging parang technical na siya eh. Metal forming, paano i-maintain sa solid? Pero magbabago ang form, dapat lalagpas sa
elastic range niya. Kailangan umabot siya sa plastic range niya. Kasi with the plasticity ng material, pag nag-release tayo ng ating mga load, hindi na siya babalik sa dati niyang forma. Nakuha ba? Ngayon tanong, pwede ba natin uling ibalik yung forma niya? Oo naman. So normally pagka metal, gagamit na tayo uli ng init or ng heat. Pag didikitin uli lang natin yung mga molecules na nagkahiwalay. No? Na normally nilalagay natin sa isang die para bumalik siya sa ating original na shape, form, at saka dimension. Okay? Pero daw, hindi laging perfect yung pagbalik natin. Ngayon, papasok na yung kaninang definition natin, yung property. May possibility na na-degrade or na-upgrade or na-improve yung ating property sa example ko na yon. Okay? So, parang metal forming pa rin siya. Okay. Now we go to the second main topics natin, no? Yung metal forming categories. Okay. What are those metal forming categories? We have the compressive forming, the tensile forming, the combination of the two, the compressive and the tensile forming, and yung bending and shearing. So, isa-isahin muna natin siya. No? Let's go first with the compressive forming. Sabi dito, ang compressive forming involves those processes where the primary means of plastic deformation, yan ha, napaka-importante ng plastic deformation sa metal forming. So ano daw yun? Means of plastic deformation is the uni o multi-axial compressive loading. Okay? So, kumbaga sa Tagalog, ito yung tulakan ng tulakan. Itutulak mo yung material mo sa side na to, or sa kabilang side, or sa taas na side, or sa ilalim na side, or sa kung saang-saang side. Side by side, side, no? Naintindihan ba? Pero, ang pwersa natin, patulak. Okay. And these processes, na magandang example is yung forging process natin, extrusion process natin, even rolling process natin is compressive forming, indenting, coining, at marami pang iba. Okay. Ano naman yung tensile forming? Ito yung kabaliktaran eh. So these processes is predominant forces under which, again, the plastic state is reached are the tensile, are the tensile forces, no? Yung predominant. Pwedeng magkaroon ng compressive force. Kailang yung pinakamalaki pa rin pwersa is tensile. Yan ang true definition ng tensile forming. Kasi maraming mga tinatawag na pilosopo, no? Sir, hindi lang tensile yan. Meron pang konting twisting yan. Meron pang konting shearing yan. So wala doong diskusyon. Ang definition kasi natin is meron nga. Pero yung pinakamalaking pwersa is dapat pahila. Okay? Clarix ba yan? So ang tawag natin sa category na yan is tensile forming. Okay? Some examples are the stretching, the expanding, or the bulging. Okay. So far, may tanong ba tayo?
Okay. So may tinatawag naman na combination ng dalawa. Yes, sir, sabi mo kanina, may comprehensive, pero mas malaki yung tensile forming. Oo naman. Yung sinasabi natin comprehensive, at compressive and tensile forming, actually, this category of metal forming processes, no, involve those operation, no, na again, binanggit na naman yung plastic deformation, na ang predominant forces or load is halos hati sa dalawa. Both the tensile stresses and the compressive stresses or loads. Okay ba? So, dyan na papasok yung drawing processes natin. So, we had wire drawing, tube drawing, no? The deep drawing, etc. Anyway, mamaya magbibigay tayo ng example ng different processes. And I also included some video clips para mas maintindihan natin kung ano itong mga processes na to. Okay. Now, the common is the bending, no? Ano ba yung bending? Actually, yung bending involves operation where the primary means of plastic deformation is the bending load. So actually, yung bending load may tensile at saka compressive, no? Pero in a certain portion wherein yung ibebend mong material is actually nangyayari lang yung compressive tsaka tensile stresses doon sa certain bending marks lang na yun. Okay? So ano yung mga example natin dyan? Andito may sinasabi na ang bending equipment is designed according to the shape of the component to be produced. So kung pipe siya, meron tayong pipe bender. Kaya meron tayong pipe bending. Okay? Kung palapad siya, meron tayong plate bending. Okay? So meron tayong plate bender. So kung minsan yung plate natin or metal sheets natin, roller bender ang ginagamit natin. So meron tayong rolling bending. Okay. And we have the shearing. So ano ba yung shearing? Shearing is the category of forming processes that involves those operations where the primary means of plastic deformation is the shearing load. So kanina, bending load. Ito naman, shearing yung kanyang stresses. No? So this includes processes like shear forming, yung gagawa ng emboss. So we have the embossing and the twisting or the twist forming. Okay, mamaya, siguro yung hindi common dito is yung embossing, no? Ipapakita ko sa inyo, mayroong mga experiment kung paano makakagawa ng mas magandang embossed product. Okay, so far may tanong po ba? Before we go to the next topic natin. So, klaro na yan, ha? So, yung mas detalye nating definition is kailangan under plastic deformation. Ngayon, yung category pala ng ating metal forming depende kung saang stresses or load meron siya. Okay? Compressive is compressive load or stresses. Tensile is tensile stresses or loads. Tapos combination ng dalawa. Tapos meron kang shearing load, meron kang shear category. Meron kang bending loads, so meron kang metal forming na bending category. Okay. So ano-ano ba yung mga common metal forming processes? Now, normally we have, no? And we will try to have these metal forming processes under those different categories. Okay.
let's start again with the compressive forming. Ano ba ang pwedeng involved na forming process under compressive forming? Nabanggit natin kanina, we have forging, extrusion, and rolling. No? Sa tensile, we have stretching, forming, expanding, the drawing for the combination. So, ito na po. So, yung example natin for compressive, ito po yung principle. We have rolling, that's letter A. We have forging, that's letter B. And we have close forging. Actually, for forging of metals, we have two types, no? The open die and the closed die forging. And then lastly, we have this direct extrusion process, wherein we have compressive forming. Check ko lang, ano? So, tama, inuna yung compressive. Okay. So, tingnan natin yung ating figure sa letter A. So, pag sinabi natin compressive forming by rolling, so rolling, normally we have a minimum of two rollers. So, we have set of rollers. So, minimum of two. Pwedeng mas marami sa dalawa. So, tingnan natin yung ating principle behind compressive forming by rolling. No? So, normally we have the bottom roll or roller and the top roller. So, ang movement niya is opposite direction. Counterclockwise and clockwise. So, habang umiikot yung roller, isusubo natin itong strip or yung plate. No? Susubo natin to. So, let's change the color para mas makita. Yan, susubo natin. So, habang sinusubo natin, umiikot siya ng papasok, umiikot siya ng papasok. So, therefore, ang ating motion is pahila naman dito sa side na to. So, kung tutusin, multi-axial forces, magkakaroon tayo meron dito, no? Pero yung predominant nating persa is more of yung compressive. Okay? Kasi yung original thickness natin, no, is di hamak na mas malaki doon sa space ng ating dalawang rollers. Okay? So kahit kahit hindi natin binababa yung top roller natin, no? Mapo-force na yung itong ating material para lumiit siya. Okay? And that is by rolling. Compressive forming by rolling. Okay? Ngayon, let's go sa tinatawag na die forging, no? Or forging. So, let's take a look at yung tinatawag nating open die. Yung tinatawag nating open die, meron tayong, normally yung bottom die natin is naka-fix. Okay? Ilalatag natin yung ating material between the two forming dies. No? Nasa gitna siya. Okay? Tapos, meron tayong tinatawag na top die. No? So, I'll just change the color. So, yung sa ibabaw naman, yan yung ating tinatawag na top die. Okay? So, actually, yung persa natin dito, marami din. No? Like yung in-explain dito, yung between the surface of the two dies, pag binaksak natin yung ating top die, is actually magkakaroon ng compressive force. Isang malaking compressive force. Pero hindi maiiwasan na mayroon tayong frictional forces between the product or the item at saka yung surfaces ng ating die.
So dito sa surface na to, we have several frictional forces. Okay? So ang forming niya naman, liliit din yung kanyang thickness. Pero may tendency, so i-clear ko muna yung aking annotate ha. Yung tendency naman natin, yung material natin from the side, no? May chance na mag-move or ma-deform, no? So hindi natin makokontrol masyado kung hindi natin makokontrol yung magiging shape nito. Kasi open nga yung die natin, no? So pwede nating makontrol yung lalim kung saan siya luluwa. Pero yung itsura niya, halos hindi natin makontrol, no? Hindi natin ma-straighten. Depende ngayon sa i-displace niya lang. So freewheeling yung material na yan na susobra dito sa ating pwersa dito. Okay. Yung tinatawag naman natin closed die forging, nakasarado siya. Pag binaba natin yung top die natin dito, yung sa side na material natin, walang ibang pupuntahan. No? So hanggang doon lang siya. Nakuha nyo? So medyo yung paglapad niya, depende lang sa anong shape ng die natin. Tapos hanggang doon lang siya. Okay, klaro ba yan? And the last example natin sa compressive forming is yung extrusion process. No? Extruded material. Okay? So, meron tayong isang malaking material. For example, yung mga common nating in-extrude, yung mga billet, yung mga raw material natin sa steel making. No? So, billet siya. Isasaksak natin siya dito sa extruding die na to. So, pipilitin natin pagkasyahin yung material natin dito sa mas maliit na butas or extruded die natin. Okay? So, we will be needing several compressive forces, no, na itutulak sa ating billet. So, ngayon, ito na yung ating tinatawag na extruded parts or extruded product. Okay? Klaro ba yan? Klaro ba yan? Rika, walang violent reaction? Wala naman, ano? Baka natutulog na kasi nabusog eh. Okay, meron ako ritong example ng tinatawag nating forging is the controlled deformation of metal into specific shapes by the use of compressive forces. These forces are applied through tools and dies, driven mainly by hammers, which deform the workpiece by high-velocity impact, or presses, which deform the workpiece through controlled high pressures. Forging is one of the oldest metalworking processes, dating as far back as 8000 BC. It is utilized today to reduce the cross-section, improve the metallurgical microstructure, provide directional grain flow, and eliminate porosity of cast ingot in fabricating wrought mill forms, and to form discrete parts to near-net shape from these wrought mill forms, further refining microstructure and directional grain flow. Because of these effects on microstructure and grain flow, the mechanical performance of wrought mill forms and parts is typically superior to that of cast metals. Open die forging is performed on ingot, billet, bar, or a preform, and is the deformation of a workpiece between flat or shaped dies without completely restricting metal flow. This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross-section, upsetting regions along the length to greater sizes than adjacent regions, or bulging the workpiece's cross-section
while reducing its length. Lengthening and upsetting are typically done using multiple impacts, as the workpiece is incrementally advanced lengthwise and rotated about its longitudinal axis. There is essentially no limit to the size of forgings that can be made using open die forging. They can range from a few centimeters to 30 meters in length, and weigh from a few to up to several 100,000 kilograms. Although fairly complex shapes can be made using open die forging, most are rather simple solids or hollows requiring considerable machining to achieve final shape. Forgings are produced using simple flat, V-shaped, or semi-round dies. Various accessory tools are also used, including saddles, blocks, rings, mandrels, and punches. To withstand forging temperatures, abrasion, and impact, dies and accessory tools are usually made of hot work tool steels or medium carbon alloy steels. Impression die forging, also called closed die forging, is the deformation of metal at forging temperature within one or more die impressions or cavities. It is performed both in presses and hammers. Workpieces may be round or rectangular in cross-section or flat discs, and the dies are sometimes integrally heated to minimize chilling and cooling of the workpiece. For simple shapes, impression die forging can be performed in a single press stroke. More often, however, several strokes of different force are used with dies having several impressions for sequential preforming and finish forging operations. Preforming operations may include edging to increase the workpiece cross-section, blocking to refine the shape for finish forging, and finish forging to complete the shape. In finish forging, the bulk of the metal is forced into the impression, while a thin layer, called flash, flows out between the dies at the parting plane surrounding the forging. Flash comprises a flat region called the land, and sometimes a bulbous region at the end of the land created by a gutter in the upper die. The thin flash cools rapidly, increasing pressure within the impression, which assists metal flow in the impression details. Once finish forging is complete, the flash is removed either manually or with trimming dies. Okay. Napakaganda ng video, ano? Kaya sabi ko nga sana nung araw pa tayo gumagawa ng kotse, no? Kasi nakakagawa na nga. Hanggang ngayon, meron tayong gumagawa ng transmission, no? Ini-export natin yun. So, nagpapagawa dito yung Toyota, yung Mitsubishi, yung mga different truck manufacturers, ano? So, yung iba dong parts, made in the Philippines. So, sayang, hindi na natuloy yung Delta Motors natin ng araw. Ito, babalikan ko na uli yung storya. Isa nga yan sa dahilan kung bakit nabuo yung MIRDC. No? Yung aming foundry is pilot metal casting shop ng Delta Motors sana. No? Kaya makikita mo dyan nung araw yung aming tunawan ng bakal, no? Parang merong mini-series production which is designed sana for making automobile parts. Okay. So far, okay pa ba tayo sa discussion? Can we continue na yung sa second category natin to discuss yung the different processes naman? So for tensile forming, no, we have letter A,
yung forming by tension. Letter B is forming by hydraulic pressure. Letter C is deep drawing with fluid pressure and elastomer pad. Just like yung ginagawa din natin sa embossing, no? And letter D is the kind of process, no, invented or formulated by Eric Shen. Ang tawag nila dito is Eric Shen cupping test. Okay? Ito yung deep drawing na tinatawag. So just like compressive forming, we use also forming dies for this process, no? So dito, ito yung form die natin sa forming, tapos yung two ends ng ating material, hihilahin lang. Okay? And that is forming by tension. So by hydraulic naman, just like forging, no? Just like forging, meron tayong pinadadaan na fluid, no? So normally oil. At ipipit natin siya, ay padadaanan natin siya papasok doon sa ating tinatawag na die. Okay? So, ganun din naman, yung parang deep drawing naman, no? Yung forming die, no? Babalutan pa siya sa ibabaw ng tinatawag na mga elastomer pads. So dito, mas smooth yung mapuproduce natin na surface. And of course, yung deep drawing natin, we have the forming die nandun sa ilalim, tapos babaksakan niya ng isang punch. So meron tayong punch die to produce yung deep draw item natin. Okay? And those are examples of our different tensile forming processes. Sabihin niyo pag masyado tayong mabagal, ano? So, one good example is the stretch forming process, no? So, tingnan niyo kung ano yung application niya, no? Pakinggan natin. Kita niyo yung stretch forming, no? Kala natin simpleng-simple na, no?
Mhm. Alam niyo ba kung ano yung ginagawa niyang parts dun sa ating video? Alam niyo kung saan gagamitin yon? Sinong makakahula? May 5,000 sa PWS. Sige nga. May nagre-react ba? Sa aeroplano yata siya. Tama, sa eroplano. No? Yung body ng eroplano yan. Sa Japan, ano yung ginagawa nila dyan? Yung nozzle ng bullet train. So, simple-simple yung kala natin, simple-simple yung application. No? May forming die, tapos hihilahin yung dalawang dulo. Pero sabi nila, yung actual forming nun, ginagawa ng expert. Okay? Yung mga nagpupuk-puk-puk ng mallet doon, no? Alam ko gaano kalakas, gaano kadami yung pukpuk nila para yung property ng materyales mag-improve pa. Okay? So, simple yung principle, pero actually, yung process na yan, matagal na yan eh. No? Since early 40s, na-develop na yan eh, yung stretch forming. No? Wala halos pagbabago except yung makina na yan kinabit sa computer. Except yung design ng die, no, ginawa through computer-aided design. Then computer-aided manufacturing na like yung mga CNC machining natin and so on. No? Pero ganun lang kasimple yung kanyang principle. Hilahin mo at idiin mo siya dun sa forming die natin. Pero since that is cold, no? Cold forming, we need to have yung extra forces pa to refine yung surface natin. And ginagawa lang daw yan ng mga expert. Yung final forming no or pagpukpok dun sa ating product. Okay. Kaya pinakita ko yun kasi nakakatuwa, parang napakadaling principle, no? Pero napakataas ng application. Normally, doon siya ginagawa lang halos eh. Okay. Kasi kung yung mga kotse lang, no? Forging na tayo. Babaksakan lang natin. Bag na yan. So palagay nyo, ano yung ano? Anong dahilan kung bakit yung sa sensitive application hanggang ngayon ginagamit yung stretching? Sige nga. Ano yung simple explanation doon? At hindi na lang baksakan yung metal sheets natin o plate. Ano kaya yung dahilan? Parang nagbubunot ng ngipin, no? Binubunot yung ngipin mo, hindi naman biglaan eh. Kaya nga pinagbabawal yung paggamit ng sinulid at saka ng pintuan eh. Di ba? Kasi may tendency talaga na imbis na ngipin lang ang gagamutin sa'yo, baka pati yung iba pang ikamatay pa nung bata, no? Kaya ginagamit lang yung pagbubunot ng ngipin using a sinulid at saka yung pintuan kung ang ngipin ng bata bulok na, no? Okay? So yun yung logic doon. Kasi dahan-dahan natin binibigyan ng stress at ng strain yung ating material. So, since cold working yan, no? Iniiwasan din natin yung pagbabago ng materyales na negatibo, papunta sa negatibo, no? So, hindi tayo makakapag-form ng other microstructure dun sa ating elemento since yung ginagamit nilang metal sheets is special. So, kung aluminum yan, hindi lang basta pure aluminum siya. May mga alloying elements pa siya. Like yung 2000 series nga, wherein meron siyang property na habang tumatagal siya, lalo siyang tumitibay.
Kasi ang tawag nila doon yung solution aging, no? Sarili niya, na-i-age siya. So parang alak, mas tumatagal daw, mas sumasarap yung alak. Okay. Ito naman po yung combination ng compressive at saka tensile forming. So okay lang ba kayo? O parang mabagal po ang ating explanation? So binabalanse ko lang po yung ating mga participants, ano po, para yung iba makapag-catch up. Okay lang, sir. Okay lang. Okay, Okay, sir. Ay, salamat. So yung pinaka-common na ginagamit sa category na to, yung combination ng dalawa, is yung drawing process. No? We have several drawing processes na Hex are then packaged into hex bundles, providing a shipping and storage-friendly geometry that is ready to unload and put to work at your facility. okay. O may tanong ba dun sa ating pinakitang video? So hindi ka agad drawing, no? Meron pang pre-cleaning. Tapos meron pang tinatawag na post-treatment, just like sa ating welding. So, hindi rin nabanggit kanina yung sa forging and yung other natin, categories natin. Pero actually, hindi nawawala yun eh. Lalo na sa cold working process. So lahat ng example natin pinakita dito is cold working process, no? So pag cold working process, pwedeng yung ating material subjected sa tinatawag na metal stresses. Kaya doon, pagkatapos gumawa ng tubo, no, ipo-post-treatment natin. So padadaanin muna sa pugon. Ang tawag nila sa post-treatment process doon, annealing. Pinalalambot uli nila yung tubo na dinrow natin, drawn into tube natin, material na drawn into tube natin. Para nga naman pag ginamit natin siya, no, like halimbawa, copper tube. So pagka nagkamali tayo ng bend, hindi basta-basta or nasobrahan yung diameter ng bending natin, hindi basta-basta mapupunit yung ating copper tube. Kasi remember, yun, ang tawag natin doon, cold drawing. So may tendency na nagbago yung mechanical properties niya. So isang common na nangyayari sa materials natin na work hardened siya. Even mababa ang temperature niya, work hardened siya. Kaya pag we further process siya, like kinat natin by thermal, tapos binend natin siya, magugulat ka, nagka-crack na or napupunit na yung ating tubo. Okay? So, yun yung mga supplier na hindi na pino-post-treatment yung kanilang mga cold-drawn na tubo. Okay, so I hope you appreciated yung ating video. May tanong pala ako kanina, extra lang. Napupunan nyo yung packaging ng tubo natin? Hexagonal. No? Bakit hindi na lang siya square or rectangular? Bakit hindi na lang siya pabilog? Ginamit pa is hexagonal. Narinig niyo yung reason behind? O bakit hindi tinali yung mga tubo na bundle siya na pabilog? Pero mas madali sanang gawin kung pa-square siya na binundle or pa-rectangular. Bakit yung kanila is hexagonal yung kanilang pag-bundle ng tube? Sige nga, sinong sasagot? May learnings din pala doon ng konti. Sige nga. Meron bang sumasagot, Rika? May nag-chat. Seamless pipe. Oh, seamless pipe nga po yun. Kasi drone siya. So wala siyang connection. No? Oh, how do we maximize? Tapos tama, no? May factor na sa loading at saka unloading using forklift daw.
or any crane. Alin ang mas maraming volume pagka pinakis natin siya sa mas malaking karton? Yung pabilog, pa-square, or yung pa-hexagonal? Ano yung sagot? In chat. O stockpiling. Anong advantage niya pagka nag-file tayo? Yes, similar to honey hives, no? Yung honeycomb natin. So ang kamada natin, medyo mamamaximize natin yung voids doon sa kamada natin ng tubo. So alin ang mas maganda? Pagdating sa pagkakamada, yung hexagonal, yung rectangular or square, or yung bilog? Anong sagot natin? A is rectangular, B is hexagonal, C is pabilog. So mga sumagot, hexagonal, ano pa? Meron ba kayong ibang Super sagot? B. B, correct din yung B. So ang tamang sagot is yung hexagonal or yung square at saka yung rectangular. So di ba, makakamada mo siya nang walang extra na space. Kaya parehas yung polygon, kwadrado, or hexagonal. Ngayon, sa kamada, parehas yung pa-square or rectangular at saka hexagonal. Ano naman ang maganda sa hexagonal na wala doon sa square? Yes, square is good for yung sa mga paleta, no? Pero bakit ginawang hexagonal? So, erase na yung bundle na bilog, no? O bakit ginawang hexagonal wherein kung ang purpose lang natin is is yung pagkamada, yung mas maraming volume. O, anong advantage ng hexagonal na wala dun sa square or yung rectangular bundles? Ano? Sir, siksik siya masyado kasi kasi may mga may mga sulok-sulok. Advantage yung siksik, di ba? Yes, sir. Oo. Kaya nga, nagpatas doon yung square at saka hexagonal. Ngayon, bakit yung kumpanya na yan, instead na rectangular or square, hexagonal pa rin yung pinili niya? Marami po kasi purpose yun maraming gagamitan ang hexagonal. Oo. So bukod sa piling, yung loading, unloading. Yes, sir. Oo. Pwede mo siyang higitin or isalaksak in between nung piling mo. Unlike pagka-square or rectangular, no? Mahirap bunutin yung nasa ilalim or yung nadadaganan. Yes, sir. Tama. Okay, di ba? Yes, Even sir. yung nasa ibabaw, pag hinila natin yan or binitbit natin pataas, no? Dudulas. May mga frictional forces. Greater ang frictional forces kung square or rectangular siya. Compare Yes. it with yung hexagonal. Okay? Pero dyan naman the best yung bilog. Yes. Correct. Okay? Kaya in between the two, pinili nila yung hexagonal. Tama. Okay. Okay, sir. Okay? Ayos, Yun, sir. learning yun, learning. Mhm. Okay. Next, category natin to have the different metalworking processes is yung bending. No? So ito simple to kasi ito naman yung normally nating nakikita. So ang tinatawag nilang bending processes depending on the shape ng actual or final product natin. So that's why kung meron tayong V-die, V-bending dies, so ang tawag nila doon, V-bending.
no? Meron kang shape of a U bending. Yung metal plates mo or metal sheets mo, gagawin mong cylinder, you have roll bending, no? Kanina, nakita na natin sa tube drawing, after ng tube drawing, medyo hindi siya perfect na straight eh. So, kasama sa bending metal forming process is yung roller straightening. Napunan nyo ba kanina yon? Yung series of rollers. Okay? And of course, if we're going to bend a pipe, so that's specifically what we call pipe bending. Okay? So, idagdag na natin kaagad yung shearing, no? So, shearing is actually, meron kang shearing stress. So, if you have shearing stress, so you will have now a process of shear forming. So, combination of yung different forces is actually shear, no? So, included sa shear forming yung embossing at saka twist forming. Okay, meron tayo ditong description or figure about tinatawag natin yung different bending processes. So yan, yung V bending natin, no? So meron tayong forming die. So dalawa yung ating dies, no? Yung sasalo, kung saan yung gusto nating shape ng product natin at yung pwersa na tutulak doon sa ating material para saluhin naman ng ating ilalim na die. Okay? So that's the U bending, U naman yung shape niya. The roller bending, it's a minimum of 2 rollers. Actually, pagka 2 rollers, yung isang roller lang din is pinch roller. Pwede siyang maging hindi roller. Pwede siyang isang mahaba lang na bar or plate. Kasi it's used only for pinching. No? Siya lang yung mag-hold para pag ginalaw natin yung roller bender natin, yung pinaka-forming roller bender natin, no? Susunod lang yung ating plate, plancha, or yung metal sheets. No? So dito sa tatlong roller bending na to, pwedeng yung dalawang rollers ang purpose niya is pinch rollers lang. Yung sa ibabaw, yan na yung forming rollers actually. Forming roller. Yan yung pwedeng gumalaw at maglagay ng pwersa pababa. Of course, may pwersa na patulak. Okay? Combination of those forces, meron kang shearing forces. Kaya, included siya sa tinatawag nating, sa bending. Included siya sa tinatawag nating bending process. No? Just to bend. Yung kanina, yung sa tube drawing natin, yung pag-straighten ng ating mga tube is actually yun yung roller straightening process. Okay? So dito, yung roller natin, merong hugis. So kung ano yung produkto natin na hugis na ididiretso, no, yun yung shape niya. Yung kaninang example natin is yung tube. So dapat yung roller dies natin for straightening, itsura niya yung hugis ng tube natin, no? Yung outside. O pagka I-beam siya, yung roller natin, ang itsura niya parang beam din siya, no? May straighten. So ang tawag natin diyan, roller straightening process. And of course, meron tayong tinatawag na pipe bending. So dito, dinadagdagan ng mandrel sa loob ng tubo para yung tinatawag natin na necking sa ating pipe bending medyo ma-minimize, no? So medyo ma-minimize. Yung mga bagong pipe bender ngayon, nilalagyan ng palaman yung loob ng tubo bago i-bend. Yung 20 years ago, nakita kong pinapalamanan dito is spring, no? Pinapasakan ng spring na halos yung inside diameter, eksakto, yun yung outside diameter ng spring.
ipapasa kayo dun sa pipe, saka i-bend. So, nami-minimize yung tinatawag na necking. Yung pagliit ng diameter doon sa ating binibend. Doon sa ating sa bending die. Okay? Nung araw sa Mindanao, medyo nakapasyal ako doon, sa medyo backdoor ng Pilipinas. Doon ginagawa yung mga illegal na mga furniture like yung maninipis na tubo na ginagawang kama, ginagawang upuan, ginagawang tables. Alam nyo ba kung anong pinapalaman nila sa tubo? Tingga. So nung araw kasi, kahit dito sa Metro Manila, legal na gamitin ang tingga para ipalamanan sa tubo para maiwasan or ma-reduce man lang yung tinatawag na necking sa pipe bending. Yung pagliit ng diameter doon sa portion na binibend mo. So pinapalamanan nyo na ng tingga yan. No? Pagkatapos i-bend, iinitan ng konti, lalabas na yung tingga. Halos wala kang makitang necking doon sa binaluktot mo na pipe. Ang tanong, bakit pinagbabawal yung paggamit ng tingga nowadays? Maganda talaga yung quality niya pag nagbe-bend tayo. Bakit binawal? Meron bang sasagot? Mag-share naman nung alam. Claude, meron man nag-raise ng hand? Okay, nag-chat. Ano ba yung chinat? Ay, kanina pa to. Ayan, hazardous. Yes, totoo yan. Pero nung araw, ang tanong? sagot na wag na. Ay, wag na. Hindi, bakit pinagbabawal na yung paggamit ng tingga? Palaman sa tubo para i-bend. Kasi sir, pagka napalaman na nyo, kasi nagiging siya, yung parang nagiging lamination sa bakal. Hindi maganda. Parang corrosion protection pa. Oo, totoo yun. Totoo po ba yun? Pero Oo. hindi Ang ko problema kasi, toxic yung lead. oo nga po. Oo, delikado. Tama. Heavy metal, oo. Tama. Pagka-welder ka, tinamaan ka niya, posibleng yung buong loob ng katawan natin, magkaroon ng heavy metal. Isa sa mga na-deposit sa katawan natin, tingga. Galing sa plugs, galing sa material mina. May kaibigan kami dyan sa Bataan. Inooperahan lang sa gallstone ata lang yan, o appendicitis, namatay. Kasi ang ikinamatay niya, hindi yung operahan siya. Nalaman mayroon siyang heavy metal. Maraming tingga doon sa loob ng katawan niya. Delikado po pala. Ay, oo. So sabi, ano bang trabaho niya? Sabi niya, welder. Hindi na nagtanong yung doktor. Talagang makakaroon ng accumulation ng heavy metal pagka-welder ka. Kaya nga masaya ako Kasi yung mga tao ngayon sanay nang magsuot ng face mask. Nga po. Nung araw, pakiusap ko sa mga welder, kahit panyo lang, Kahit papaano makakatulong yan para ma-filter yung masisinghot mo na fumes at saka gases. Kaya masaya ako kasi at least ngayon, sanay na. Kahit hindi nagwe-welding, naka-face mask siya. Okay? Ayos. Hazardous. Nung araw, yung tingga pinaglalaroan pa natin, yung mercury sa thermometer pinaglalaroan pa natin. Nung araw, yung ginagawa yung ating mga thermos, yung pakuluan ng tubig, sino-soldering yon, pinagdudugtong-dugtong yung handle, yung hulmahan natin ng ice drop, dinudugtong yun by soldering. So gumagamit ng araw yung filler natin, tingga. Kaya sabi ko, kaya pala yung panahon natin, yung mga panahon namin, maraming sirang ulo. Kasi pag kumakain na madalas nung ice drop, may possibility na nakakain mo rin yung tingga. Kaya pala, tingnan mo ako, sirang ulo ko, Tingnan mo, walang buhok.
Joke lang. Baka masakta naman yung kapanahunan ko, no? Si Rika tawa ng tawa eh. Ang tawa ng malakas, no? Walang araw magiging kanyan din. Yan. Ano yung learnings natin? O pag bibili kayo ng roller bender, ano-ano yung mga parameters na dapat i-consider natin? So kaninang umaga ba yun? Kaninang umaga ba yun? Wala na, matanda na talaga eh. Meron tayong isang process na sabi, yung sa, sa shearing. No? So normally, pagka bibili tayo ng shearing machine, yung lapad na pwede nating isaksak yung ating materials o plancha, at saka yung thickness na kaya niyang ikat. No? Kanina, 1/4 inch thick at saka 6 feet wide ang pwede nating isalpak doon sa ating shearing machine. Ngayon, bending to. Roller bending to, no? So, anong parameters ang dapat i-consider natin pagka bibili tayo ng makina? Okay, sige. From Engineer Russell, sa ganyan na roller po ba, computable yung dapat gap mong 2 rollers sa baba tapos yung isang roller sa taas para isang pass lang ng plate on sheet sa bender para mabilog na. Oo. Ang danger kasi ng isang pasada lang, no? Mabibigla yung materials eh. So, yung ano bang tawag dito? Yung transition from elastic limit ng material to plastic limit, mabibigla siya. So baka magkaroon ka agad ng nung permanent deformation, di ba? So binigla natin na elastic limit to plastic limit. Kaya normally, pagka nagro-roll bender tayo, hindi natin binibigla na kung ano yung required diameter ay yung kagad yung isiset natin sa machine. Lalo na kung mahaba siya. Okay? So ang tanong is, ulit. Tingnan ko sa chat box ha, pasensya na. Matanda na kasi. No? Nako-compute naman yung gap. Kailang hindi natin siya, so mabibigla. Hindi natin siya binibigla normally. Ang practice, hindi natin siya binibigla. Kasi kahit sabihin pa siya natin na mild steel lang siya, no? Maliit lang siya. Makikita mo yung difference ng dalawa. Maliit lang ang diameter niya. Pero makikita mo yung difference na binigla mo siyang i-roll doon sa required diameter natin at saka yung dahan-dahan natin siyang i-roll hanggang sa mag-meet yung both ends niya. Okay? So tapos wala kang gagawin na cold working yung ginagawa natin, Wala kang gagawing post-treatment like stress relieving. Kahit mild steel lang siya, posibleng bumigay siya, no? Kung i-further process mo siya, like yung roller bender na to, di ba? Ang possibility nitong susunod na process is i-weld mo yung both ends eh. Habang nagwe-welding ka, ang welding hanggang ngayon, hindi pa rin nagagamot yung tinatawag na yung deformation. Ano nga yung term ng deformation natin? Yung paggalaw ng materials? Matanda na talaga ako, no? Ano nga yung term na yun? Sorry, na mental block. Yung na-deform. So, hanggang ngayon, hindi siya natatanggal totally, no? Na-minimize lang natin siya. So, kung lalagyan natin ng mga restraining force, like lalagyan natin ng mga jig, baka paglagay natin ng jig, winelding natin yan, yung forming stresses na andun pa,
baka mapunit, magkaroon ng cracks yung ating produkto. Okay? Observation of Yes, form. sir. Pwede natin siyang computein. Kaya nga yung ibang roller, no? Lalo na yung malalaki, merong siniset na distance ng roller. So, kung siya, given na yun kung gaano kahaba, kasi yun yung circumference, di ba? Ng ating, halimbawa, cylinder na gagawin. So, normally, yung haba naman din yung isa sa factor natin na i-consider to compute for the distance ng roller natin. Kaya napaka-importante malaman yung capacity or capability ng ating makina. So binanggit dyan is yung persa, no? Ang laki ng ating roller na pinakita. 4,000 tons force ang kaya niyang ibigay doon sa ating material to be rolled. Okay? Ano pang factor doon? Kung sa cutting natin, yung thickness na ikakat natin, ganun din sa i-roll bend natin. No? Kailangan malaman natin yung maximum thickness na kaya ng ating roller para siya i-roller bend. So, ang na-note ko doon is 130 mm thick material ang kaya niya. So, that's approximately more than 5 inches ang pwede nating isalpak doon sa roller na yan. Ang tanong ko, makapal ba yung 5 inches? Makapal ba yun? Makapal, sir. Makapal din. Sobrang kapal na nun. No? Nakakita na ba kayo ng binibend na 5 inches? Hindi yan common, di ba? Oo, hindi common yung binibend ng 5 inches. Pero yung makina na yan can bend up to 5 inches thick of material. Tapos nakita ko doon is yung haba. No? Sabi doon, 4,200 mm ang capacity. And that is approximately 14 feet ang haba. No? So mahaba ba yung 14 feet? Mahaba ba? Mahaba. Kung ilalagay mo sa swimming pool, hindi yan standard ng swimming pool, ano? Pwede na yan diving pool. Hindi lang swimming pool. Di ba po? At saka yung tinatawag na yung 1,260 mm. Ano ba yun? Diameter, sir. Yes, diameter na kaya nating gawin. Nung kino-compute ko, that is 50 inches. Oh, malaki ba yung diameter? Pang storage tank na, sir. Oo. Ngayon, yung isa sa pinaka-importanting dapat malaman natin sa roller bender, yung tinatawag na shortest flat end na maaati niya. Ano yung pinaka-shortest flat end na kaya gawin dapat ng makina mo? Ano? Diba, may plancha ka. Ito yung thickness, no? Ito yung kabilang end. Dapat, pag nagsumpong siya, didikit yung dalawang end ng both ends. Dalawang end ng both ends. Okay? Yun yung tinatawag na shortest flat end na maaati niya sa makina mo. Dapat magdikit yun. Pag nagdikit yun, yung dalawang end, yung inner end ng iyong plancha. Okay na ba? Tapusin na natin. Let's go sa last category natin ng metal forming, which is yung shearing. May nakaharang ba? Kita yung tinatawag na force? Force? O yan, binaba ko na eh. Sige. So yung last category natin is yung shearing. No? So yung sa shearing natin, we have the shear forming. So napagkakamala natin siya na drawing, na forging, no?
Anong kakaibahan niya dito? Yung holding bars natin kasama sa bababa, no? During forming. Okay? Kaya kahit papaano, meron pa ring shearing forces dun sa ating plancha. Okay? Pag sinabi nating shearing, parang magpupunit ka. Opposite direction. Di ba? Okay? So yung pinaka-forming die natin, yun yung bababa. Of course, para mabuo yung ating shape, may aabang din na forming die sa ilalim. Yung sasalo. Okay? Kaya lang, para rin siyang blank. No? Kasi, yung gilid lang yung pinakasasalo. Okay? Meron naman tinatawag na embossing, no? Parang yung sa mga letra, that's embossing, no? So, sasaluhin lang talaga sa ilalim lahat at may bababa sa taas. Okay, and ito, self-explanatory yung letter C, yung twisting forming. Okay, meron lang siyang twisting movement. Of course, iti-twist mo, para magkaroon ng twisting forces, yung isang persa mo, halimbawa, pag ganito, yung isang persa mo naman, opposite nung direction. So, sanay na sanay tayo dyan, Mga boys, sanay na sanay tayo dyan. Pagka nagtampo si misis at ayaw maglaba, yan na. Pagkapipigaan na natin yung ating labahin. Kung minsan, pagka medyo may dinadamdam si misis, no? Yung mga maong na pantalon, yung mga kumot, tsaka bedsheet, sasabihin sa'yo, darling, ikaw na ang magpiga. So, alam nyo yung tinatawag nating twist forming. Yahoo! May tanong ba dyan? Kung wala, manood tayo ng video. Video saan? Tungkol sa embossing. Okay? So ito lang naman yung mga technology na bago sa embossing, Nagpapalit lang siya ng mga pad for embossing. Okay? Dali lang, ha?
Ako, daldal ako ng daldal, nakamute pala ako, tsaka out yung video ko. Oo. So, kasi binabasa ko, nire-review ko yung mga chat, kanina. So, may nagsabi rito, wow, halos, dagdag ko lang yung wow, no? Halos 2 plywood daw. So, talagang makapal, no? 5 inches, eh. Pero hindi lang 2 plywood, kasi yung plywood, ilang inches lang ba yun? No? Report. Oh, makapal mo, 1/4, may 1/2. May wala pala yan, sir. Oo, meron pang 3/4. Yung Report. ginagawang kwan. Yung Plywood. ginagawang, Cabinet, ano sir. to? Furniture, mga cabinet. Diba? Cabinet. O sabihin mo na lang na 2 inches. O sobra pa sa 2, yung 5 inches. Di ba? Sir, yung 2 plywood yata ang minimension niya yung haba kanina, yung length. Yung haba kanina. O sige. Oo, 14 feet eh. Sobra sa 2. No? Yung lapad naman ng plywood is maikli lang. So kung yung lapad niya, 4 feet lang yun. Yung haba is sobra ng konti. No? Kasi 8 feet yung normaling plywood natin eh. So ano pa rito yung, sensya na. Sa manipis na plate, sir need na eye pinch na para di mabigla during welding. Ano ba yung ibig sabihin ng eye pinch? Eye pinch. Pero, yes sir, kaya nga sabi ko sa inyo, yung isang roller lagi doon, or 2 roller, no? Pinch roller lang siya. Hindi siya nagmo-move. Siya lang yung naggo-hold, no? Naka-steady lang siya. So, susunod lang siya ngayon dun sa ikot ng diametro ng 2 rollers or ng mga rollers. So, jigs and braces. Ano bang ibig sabihin natin ng jigs and braces? Yung kaninang term na hindi ko maala-alala. Naalala ko nung binasa nung sinulat ni Sir John Felix, si Jackie Jan, yung warping. Actually, yung term is yung distortion kanina. So sa welding hanggang ngayon, yung distortion, hindi pa nila na-eliminate totally. Na-minimize lang. So okay din yung one good example ng distortion is yung warping. Okay, nagkaganon-ganon yung plate or yung metal sheets. So tama si Sir Russell, no? Distortion, yung hindi ko maalala. Si Sir Joren, distortion. Si Russell, distortion. Okay. So yung ibang mga tama po, no? Then yung pag binigla, madadamage yung material. Yung sabi ko nga, pwedeng mag-crack pa. Okay. Dami niyan sa shipyard. So tama, no? Yung ganun kalalaki, no? Pero yung nakakamangha dyan, yung 5 inches na thickness, kaya niya. Yung lapad at saka yung haba, no? So yan, parang ordinary lang. Pero yung 5 inches thick na pwede mo siyang i-roller bend, yan yung nakakamangha din. At saka yung tinatawag na natin na shortest flat end. Kumisan, magugulat ka, mabigat yung capacity, pero hindi naman maabot-abot yung kwan. Kasi mali yung design ng rollers niya. No? So kahit kayang-kaya niya lang, hindi niya naman mapagdikit yung kabilang dulo. Okay? So ano po ba yung nakasulat dito? Pwede bang makahingi ng slideshow? Mag-usap na kayo ni Claudine at saka ni Rica, no? Kasi ayoko sagutin yan eh. Okay. Si Sir Kanyan. Si Sir... Sino ba nanghihingi? Si Sir Federico IV. No? Yan sa huli, hirap transportation ng ganun na materyales eh. Pinakamakapal na gamit niya is 3 inches. Oo naman. Pero maganda, kung maganda yung presyo, no? Walang problema. Kahit gaano pa siya kahirap. Di ba? May mga tinatransport nga na sobra sa lapad ng kalsada. 2 lane. No? May mga ganyang tinatransport.
tinatransport siya ng madaling araw. May alam ako dito sa Pilipinas, minsan nag-transport, kailang one way lang, dito sa SLEX. Sarado yung buong SLEX, dadaan lang yung materialis na yun. No? Kasi isasakay lang siya sa truck. Okay? So kung the price is right, gagawa ka ng paraan para matransport siya. Oo, kasi there's no other way to form yung ganun kalaki, no? Kung ang makina mo, hindi mo rin mabitbit. Kaya talagang ita-transport mo yung ganun kalalaki. Maliban na lang kung papayag yung magpapagawa na katay-katayin yun sa kaibuo uli. Okay? So may dagdag pa. Minsan po nagawa pa. Bypass road. Tama. Sa bypass road gumagamit. Pero kung hindi talaga, sinasara yung kalye. I-coordinate saan i-coordinate? Wag, hindi sa local government, sa national. No? Kailangan ng paalam baka yung secretary ng DPWH. Baka kailangan yung secretary ng DOTR. Transportation. Oo, DOTR. Tawag na natin yun, DOTR. Baka ang kailangan approval ng presidente. Oo, totoo yun. Lalo ng politiko sa atin, gusto lahat mag-approve. Pasensya na, medyo ayun na naman, no? Ang aking... O dito sa embossing, meron ba tayong learning dito sa embossing? May simpleng learning ba tayo dito sa embossing na pwedeng applicable doon sa gumagamit tayo ng mga forming dies, mga holding dies natin, yung kaninang forging, drawing. Ano ba tayong learning dito? Para saan ba yung sinasabi na additional na material? Mga tagging, sir. Ha? Para sa mga tagging. Bulk tagging. Urethane. So gumagamit pa ng urethane. So, ano yung learning natin dyan ng urethane? Ba't may urethane at saka walang urethane? Na material. So, hindi porket may technology na meron kang ilalagay sa ibabaw na urethane bago ka mag-emboss, the best na yan. Di ba? Ano ba yung learning natin? Depende sa material na i-emboss natin. Depende sa material na i-perform natin. Like kung kailangan natin yung tinatawag na other forming processes. Kung minsan nilalagyan din natin ng pad to improve yung surface. Okay? So ang learning dyan, hindi laging kailangan yung special material na yon like yung urethane natin dun sa ating embossing. No? Pag malambot yung material, kailangan ba natin ng urethane na yon? Or pag pag matigas yung material. Di ba yung example kanina doon is yung copper, aluminum at saka yung bakal lang . O, ano ba yung na-notice nyo doon? Kwan lang. Mag-check lang. Baka kasi umihi ako lahat umihi din. Hindi tayo nag-break. So cutting class ang tawag sa inyo doon. So yun yung learnings doon kahit napakasimple ng ating pinanood, may konting learnings din doon. Pag matigas, kailangan pa ba? O hindi na? Ano yung napanood nyo kanina? Okay? Tulog? May nagre-raise ba ng hand? O may nag-chat? Tama, parang mga plaka ng sasakyan. Na bakit ini-import pa natin yung plaka ng sasakyan, di ba? Oo, sa branding. So tama naman na may branding, no? So katulad nga din kasi yung like yung mga serial numbers. Kasi bukod yan sa traceability,
napaka-importante na hindi matatamper yung ating mga serial numbers. Kasi yan yung magsasabi ng istorya ng ating produkto. Di ba po ba? Oo, sa gate valve tag, sir. Okay, yung embossing. Hindi yung sinasabi ko, yung mismong process ng embossing. Kailan nilalagay yung urethane pad doon in between ng ating material at saka nung dye natin for embossing. Tama, yung mga embossing natin is yung sa traceability. Sabi, parang hindi sigurado ah. Sir Federico, hindi ka ba nanood? Kung matigas, sir, siguro urethane. So, hindi ba natin na po na yun? Hindi ko sir napansin yung ano kanina yung between ng malambot at matigas. Ganun ba? O sige ha, tingnan natin ulit ha. Dye retainer, ang tawag nila doon, dye retainer, depende sa klase ng material at saka sa thickness. So, eto, yung malambot, nilagyan nila ng urethane. Di ba nag-sample sila doon? Tingnan nyo ngayon yung finished product. Aluminum na may urethane, meaning malambot. Okay? Aluminum without yung retainer. Yan ang itsura. So, alin ang mas maganda? So, pag malambot, mas maganda yung may urethane. Okay? So, yun yung simple learnings na medyo nabaliktad si Sir Federico. No? Okay. So, anyway, isang magandang usapan din yung embossing na yan. No? Yung mga akala nating simple processes, like yung sa cutting, may mga trimming, napakalaki ng impact. At saka yung the layout mong parts, kung sino yung una mong ibibend, kung loob ba o labas, no? Yun, may mga consideration doon na normally kala natin madali, no? Pero malalaman lang natin pagka nasira na yung pyesa. Nung kabataan ko, ganun yung ginagawa ko. No? Hindi namin, ako na lang ang may kasalanan. Okay. Para pang shading tan, sir. O naman. So pwede rin siyang kung gusto mong may effect. Pero yung pinaka-main purpose nga nung pad na yon is yung quality nung embossing mo. Mas bababasa siya. Okay. O sige. Ano ba? Time check. So 3:27, no? So last slide na lang to. Katulad nung sinabi ko kanina, yung ating press, actually, considered as cutting machine siya, cutting process siya, and at the same time, forming process siya. No? So ngayon, magpapakita ko ng isang slide din na very interesting din na you do the cutting and the forming at the same time. O last na lang to, no? So that we can have enough time for our question and answer portion. The main manufacturing requirement for most sheet metal applications. Sandali Sandali lang. Kasi kada click ko, tinanggal ko lang yung harang sa taas. Is good formability. This is the sheet metal's ability to deform into intricate shapes without defects in the finished part. In all sheet metal forming operations, one or more types of deformation are involved, including bending, stretching, and/or drawing. Part shape largely determines the relative severity of the sheet metal's formability, especially where drawing and stretching occur. But other factors also influence formability,
Those include the ductility of the metal, the die design, the stamping press, press speed, lubrication, the sheet metal feeding mechanisms, and monitoring systems and controls which safeguard and synchronize the operation. Because of these various factors, formability differs from one part or operation to the next. Basic die operations include cutting, bending, forming, drawing, and squeezing. The two most common types of dies, however, are cutting dies and forming dies. Cutting, which includes shearing, blanking, hole punching, and trimming, is the most common press-working operation using dies. Shearing is a process by which large sheets of material are cut into smaller sections. These pieces are generally used in later operations. Blanking is a form of shearing that cuts sheet metal stock around the complete perimeter of a shape to form workpiece blank. Reference to a blank in stamping usually implies the need to perform subsequent operations to the workpiece. Punching is the cutting of a slug from the sheet metal stock to produce a hole. Hole punching, as well as other forms of die cutting, requires specific clearance between the punch and the die. Proper clearance is a function of the type, thickness, and temper of the workpiece material. During punching, the stock is stressed between the cutting edges of the punch and the die. As the punch penetrates the material, stresses build up until fracture occurs. Close inspection of a die-cut edge of sheet metal stock reveals a burnished edge where the punch penetrated the stock, followed by a rough edge where fracture occurred. Mild steel generally separates when approximately 1/3 of the stock thickness has been penetrated. However, when harder materials are die-cut, penetration by the punch may be less than 1/3 the material thickness, and softer materials may require almost full punch penetration before fracture occurs. After a part has been formed, a trimming die is utilized to remove the excess scrap metal from the workpiece. Forming is a broad term for metalworking processes in which the shape of a punch and die is reproduced directly in the metal. Some common forming operations done with press-mounted dies include drawing, bending, flanging, and hemming. Drawing shapes a flat pre-cut metal blank by forcing it into a die cavity with a punch without excessive wrinkling, thinning, or fracturing of the metal. Various complex forms may be produced by drawing. Drawn parts may vary in size from small parts up to aircraft and automotive parts large enough to require mechanical handling equipment. For properly draw-formed parts, the force exerted by the punch must be great enough to draw the metal over the edge of the die opening and into the die. Additionally, the drawn metal must have a combination of strength and ductility to avoid rupture in the critical area where the metal conforms from the punch face to the punch sides. Compressive forces on the metal in the area beyond the die's edge will cause the metal to buckle. If this metal were pulled into the die, buckling would increase until the metal ruptured. To prevent buckling, the blank must be held tightly by a blank holder. On most forming presses, the blank holder is an outer ring through which the inner ram or punch passes. The blank holder holds the workpiece against the draw die to control metal flow as the punch forms the shape. In practice, the blank holder must exert less pressure against the blank than the punch, so metal can flow into the die, yet it must exert enough pressure to prevent wrinkling. Factors determining necessary blank holder pressure vary from part to part, but include the severity of the draw reduction, metal properties and thickness, die lubrication, and other factors. Bending is performed on sheet metal to gain rigidity and to produce a part of desired shape. Bending is usually done to make structural stampings, such as brackets, braces, and supports. Flanging is a forming operation similar to bending, except that the flanged edge is shorter and narrower compared to the overall part size.
A flange can be bent down along a straight or curved line and is used for appearance, rigidity, edge strengthening, removing a sheared edge, and to provide an accurately positioned fastening surface. In sheet metal forming, hemming is utilized primarily to provide a smooth, rounded finished edge and to attach sheet metal parts together. There are 4 basic types of hems. Those include the flat hem, which can be used with materials having high ductility, the teardrop hem, which is used on materials lacking the ductility required to form the flattened hem without cracking, the open hem, and the rope hem, which are used to join sheet metal parts together. Hello. So, information overload, ano? Ang daming pinag-usapan. So, other different processes using yung tinatawag nating press. So, combination ng different forming processes plus different cutting processes, no? So, taas binigay mga parameters. So, parang information overload, no? So, kaya medyo tumakbo ako, no? Kasi meron akong nakuha sa trade fair ng mga maganda sana. Ito pinapakita ko pag may face-to-face na, na seminar. So, anyway, last slide ko na to, no? Papa-thank you na ako, tapos papakita ko na lang din tong sample ko. I-view nyo na lang yung speaker pagka tapos natin sa slide na to. So kanina, yung saying natin is, respect sa others, mas mabigat ngayon, no? So in every decision that you made, be sure na kung may religion tayo, no, naniniwala tayo sa Diyos, be sure na i-consider natin yung sinasabi ng Panginoon bago natin gawin kung ano man yun, no? So, bumabait na tayo. Si Smiley, nagkakaroon na ng halo. So, amen? Amen? Amen! Amen. So, with that, tatapusin ko na yung ating screen share. Ngayon, request ko na i-view nyo yung speaker, no? I-click nyo yung sa right side sa taas, meron nakalagay doon, view. I-click nyo yung speaker. Okay, tapos i-mute mo sila, Claude. Okay. Ito, isang machine lang yung gumawa nito, no? Naka-mirror ba siya? Oh, tamo, yung punching, di ba? So may emboss, no? Gumagawa ng, lower. Gumagawa ng bisagra, no? Okay. So, isang machine, marami kang pwedeng gawin. Ito pa. So, sabi nila, pencil holder, no? Namangha kami dito kasi aluminum to. Pencil case. So ito, pinasok to, aluminum na metal sheet, one piece. Paglabas niya, pag pinagsugpong natin siya na ganyan, no? Pencil holder na siya. No? In less than 2 minutes, sa exhibit lang ito, no? Pinrogram nila na ito na yung kalalabasan. So may cutting, may bending, so merong na hinge na ginawa, no? Pag bend niya, pinasok niya na kaagad dito yung cover, tapos meron pa siyang lock. Okay? Tapos, merong parte na medyo hiwalay siya, pero halos nakadikit sa makina, no? Ni-laser print niya pa yung pangalan ko, no? Nag-wrong spelling nga lang naman. Pasensya na, mirror yung aking camera, no? Ginawa niyang Reynaldo de la Cruz. Dapat Cruz ginawa niyang G. Alam niyo kung anong kumpanya yan? True. Isa sa the best, no? Pagdating sa CNC. Laser cutting, laser welding,
no? Metal forming. Okay. I hope pagka nagkaroon na ng face-to-face, no? Iyan ang isa sa magandang bisitahin. Umattend kayo ng mga different. Marami naman na yan, regular na. Alam niyo ng mga taga-PSME. Okay? So yung mga schools dito, teachers, yan ang dayuhin natin. Kung magkakaroon tayo ng tinatawag na plant tour, itapat natin sa malalaking event, no? Malalaking trade fair exhibit dito sa Metro Manila. So normally yan sa MOA at saka sa World Trade ginaganap. Okay? Pwede ba nating tapusin na yung ating lecture for today? So with that, I will give the floor to Ma'am Claudine and Rica to facilitate the question and answer portion. Okay, salamat po sa inyong lahat. Okay po. Thank you, Sir Ray. So, yun. As part of the program, again, may mga ilang nagtanong na kanina. Baka meron pa ang gustong humabol ng mga katanungan. Ayaw magtanong, ipopromote ko kasi we are designing several new program designs dito sa MIRDC, no? Siyempre, yung project na to is may partner kami with the different metal industry association. So meron kaming project na mold technology solution center na ginagawa ngayon sa Cavite, no? Malapit dun sa EPSA. So gagawa dun ng center. So ngayon may dinidesign kami. So ang dami ng webinars, no? Pero ngayon meron kaming mga pilot test. Face to face. Alam naman natin ngayon ng industry busy. Kung walang mapadala yung society or association, ipapublic namin yung aming invitation. So kung may interesado, so lalabas naman kagad yun sa aming web page, no? Kaya dapat friends din kayo. Kung friends kayo ng PWS, dapat friends din kayo ng MIRDC. Yan, MIRDC. PWS. Okay, promotion yan, no? So habang pilot test yan, libre yan, no? Libre. Okay, attend po kayo doon sa mga face-to-face. So limited lang po yung slot. Okay? So may nagtitext, naghahanap ng trabaho. So samantalahin mo itong pagkakataon na to, no? Maraming tayong kumpanya umattend dito. Magiging friends to ng Philippine Welding Society. I-market nyo yung sarili nyo doon sa Philippine Welding Society, lalo na kung member na kayo. No? I-post nyo yung inyong qualification kasi from time to time, nagpo-post din doon ng bakanting trabaho. Okay? So meron kaming dinidesign sa Amirial. Ano yung Amirial? Ano yung Amirial? Automation, mechatronics, robotics na facility dito pinuputak. So isa sa punong abala dyan is yung ating kadikit, no? Kasanggang dikit sa welding, si Engineer Sid Milio, no? Siyang assistant project leader dyan. So medyo priority ang member ng PWS. Kung bibitawan ng ibang association. Kasi ang aming partner doon is yung Mechatronics Robotics Society of the Philippines. Oo naman, may actual training. Meron pa nga kami mga parapol sa PWS, no? Kung minsan, makukuha natin ng libre yung welding engineer, CWI, welding inspector, etc. Actual welding. Eh ngayon, wala tayong mga face-to-face. Wala nang mga parapol si Sir Tosh, no? Si Sir Federico naghahanap ng trabaho, no? So yun, i-market natin yung sarili natin. Siguro pwedeng kasi pinag-aaralan ng PWS na magkaroon kami ng page ng mga naghahanap ng trabaho. Okay. Yung binabanggit ko, libre po yun, yung pinapilot test namin. Kaya
marapatin yung gawin namin kayong guinea pig muna. No? Experiment. Actually, validation na yun. Meron na kaming verification. So, second pilot test. Na-offer namin sa industry. Okay, so medyo refined na siya. Kaya hindi na rin kami nahihiyang mag-invite from the outside MRTC.